Bago tayo magsimula ng ating exhortation, ay mawagod tayo sa ating Panginoon. Amen? Let's continue in worship the Lord. Sapagkat yun naman yung the best of pwede natin. Ibalik yung papuri para sa Kanya. Sa lahat ng biyaya. Sabi nga ng isang kanta, hindi daw tayo nagpupuri, hindi na tayo sumasamba. Dahil sa maraming pagpapala na naman sa Kanya. Sumasamba tayo sapagkat yung pangalan ng ating Panginoon, sapat na po yun upang sambahin sa Sibig. So kaya natin na may wala natin hindi ang ating Panginoon sa ating tumulong.
Panginoon, ay sapat na upang maglamasan po namin ang lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, Padre God, sa Espiritu at Katotohanan. Kayaan mo namin gagawin sa mga araw na ito ay maging pagpapala para po sa iyo, Lord. Hallelujah. As we continually approach your presence, Lord, we're asking for your forgiveness. Tawaran mo, Padre God, yung mga pagkakamali po namin, mga pagkakasala po namin. We want the Lord to pray with a clean of heart, Lord. At alam namin yun yung magagawa namin na yung Padre God. We try to confess our sin because you are faithful and just to forgive us. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa biyaya at sa pag-ibig na pinararanas mo sa bawat sa amin. Sa oras na ito, Lord, dahil tinataas po namin sa iyo, gagawin po namin mga panalangin, Lord. Kayaan mo, Lord, sa may exhortation to live your money, ay magkaroon kami ng encouragement, mag-enlighten yung bawat pananampalataya namin para sa iyo. Sapagkat alam namin, Lord, ang bawat sa namin mabuhay, Lord. Nakapagbibigay ng kaligayahan sa bawat puso po namin at patuloy na nagbabago ng bawat buhay po namin. Kaya ng pag-usawar sa iyo, Lord, we acknowledge for the presence of the Holy Spirit be upon us, Lord. Sapagkat siya lamang po makapagbibigay ng tunay na kaunawaan patungkol po sa iyong mga buhay na salita, Lord. At sa aming pananalangin, Panginoon, ikaw po ang Padre God sa mga Lord. At sa amin mo, Panginoon, ikaw nagbibigay ng masalita mo upang may lapit namin sa iyo, Padre God, yung lahat ng concern ng iglesia nito, Lord. Especially, Padre God, yung mga bagay na pagbibigay po ng kalulatian sa iyo. Kaya dalayan namin, Lord, samahan mo kami simula sa umpisa hanggang sa matapos po ng gawain nito, Lord. At sa umagitan po, Panginoon, nakapagyarihan ng Banal na Espiritu, alam namin, Padre God, na ngayon pa lamang binigyan mo na nakatagumpayan ang gawain nito, Lord. At sa lahat na makakapakinig, Panginoon, ng live nito, Lord, ikaw din mo na mapagpalang kamay. Kaya kung Panginoon, libre sila, Padre God, ay makaranas ng iyong pong presensya. Libre sila, Padre God, makaranas po ng spiritual victory, Lord, sa bawat buhay po na, Lord God. Salamat po, Lord, as we acknowledge you, Padre God, sa mga araw po nito. Kaya kung Panginoon, takilang pangalan mo, ang aming may taas sa oras na ito, Lord. Kaya sa iyo, pamupuri at pagsalbat ang nawalati, kapadalaan namin sa takilang pangalan mo ng Panginoon sa Kristo. Amen. English. Uy, English na. Nandito natin si Kuya Arby. Sundusin niya yung close. Now, yes, sakto yung song ibigay natin kay Ted sa mensahe ibigay niya. Nabitaw kanina na napapigil sa pastora. Kaya man ikaw mag-i-song. Sorry po na nawala po sa ano po. Kala ko nakapag-post na ako. Alas 4 niya ako mag-alas 3 kaya sakto wala akong ngipin. Sorry po. Alas 4 niya. Hindi ka lang ako mahanda. At inaalala sa akin ni God, may nakahanda para akong dibusog eh. Mula nung nasa kami ng church, buti hindi ko tinapon. Ako din ang kasabihan. Pinalikan ko ngayon. So, now may binigay sa atin si God na ang scripture niya ay sa mga awit chapter 4 verse 1. At ang panumulan natin ay ang buhay na Diyos na makapag-give. So scripture niya, basahin natin natin. Sagutin mo ako pagka tumatawas ako. O ito yung sabi natin na direct tayo ng ikipag-usap kay God. Mas maganda yan. I-motivate natin sa ating puso pag-declare. Kasi ibig sabihin, pag nag-declare tayo, ay doon papasok yung buong pagtitiwala natin kay God. So, magkaroon ng katagulan ng ating mga kailangan sa Kanya. Pagka tumatawag ako, O Diyos ng aking katwiran, inilalagay mo ako sa kaluwagan nang ako'y nasa kagipitan, maawa ka sa akin at tingin mo ang aking kalangin. Ito ang nakantay mong verse. So, una, dinidinig ba ni God kung tayo ay lumalapit sa Kanya? Amen. May binigay si God na mensahe sa atin. 1 Thessalonica chapter 5 verse 17. Basahin ko po.
magsipagpanalingan at kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, now, sa pamamagitan na ito ay ibig sabihin, sa tuwing tayo nakipag-usap sa Kanya, ibig sabihin, pag kayo sa akin makipag-usap lagi natin nagbabanggit siya. So, ibig sabihin, nagiging malapit yung ating spiritual man kay sa Holy Spirit. Hindi nagkakaroon ng communication. So, ang bawat nating usarin, papasalamat man ito, actually sa lagi natin pagkikipag-usap kayo, oras-oras nababanggit natin sa kayo. Kaya kanina, ilang bawat oras kasi nag-pray ako about sa kasi nagpapasting prayer, nagpapasting tayo. At bawat oras, kahit busy sa work, naisasabay po natin yung prayer. Kaya yung mga Muslim kung nakatago na ako nakikita pa ako sa sulok. Nakikita pa nila ako na nag-pray kasi nararamdaman ko nag-iinit ako punta sa sulok. So, ibig sabihin, walang oras na hindi tayo pwede makipag-usap. Ang oras, pwede tayo makipag-usap, makipag-usap sa Kanya. Nang tagay ay dito nga papasok ang nisaya ni God na siya mapalibog po in views. So, ibig sabihin, gusto ni God ay lagi tayo mag-talk sa Kanya. So, ibig sabihin, lagi tayo naka-tune in sa Kanya. So, pangalawa, saksi ka na sinong magiging katwiran natin sa mga pagsubok sa ating Roma chapter 1. Roma chapter 1. Chapter 1, verse 17. So, basahin lang natin. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay magbuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sakli kung pakituloy na naging pagkakausayan, pinakikita natin pananampalataya natin kay pananalig. So, ang bawat papanggitin natin sa Kanya, sabi nga ni God gumamit ng kayo ng iyong pangangailangan at ito'y tutukin ko at ibibigay ko sa inyo sa time na nais niya ibigay sa atin at pag-iigihin pa yung ating kailangan. So, pagkamat may mga kailangan, ako nga, pinagod ng 5 years. May kailangan tayo na ang tagal, subalit ibibigay at ibibigay. Mas maganda na yun, 5 years, ako rin nagkaroon ng kontrata sa buong tauhan ng ay mama. So, maging doon kay Kuya po, wala ko siya kontrata, ako na nabigyan ng kontrata. Pinakaunang Pilipino nabigyan. Sana ng empleyado ng kasi ito yung hiniling ko kay God, hindi ako nagtawa. Kasi sabi nga God, habang kayo, ang batang iyong pinarunan ay maaaring nagkara, subalit kailangan yung sundin ang batas ng batang pinarunan. So, pagkakaroon ng legal na kontrata, isang orin pagsunod sa batas. So, nasunod natin, naibigay ni God ang ating kailangan. Inabot ang 5 years. So, yun, ganun po tayo dapat magtukot tayo ng sawa. So, then dahil, pangatlo po natin, dinidinig ba ni God ang ating panalangin sa Kanya? Awit 27-28, ba din at verse 7. Awit. Verse 7. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tinitiwala sa Kanya at ako'y nasa tinulupan. Kaya ang aking puso ay nagagalak na maingat at aking pupurihin siya ng aking awit. So, kung lagi tayo nakikipag-talk kay God, nag-umpisa ako mag-pray, paluluhurin ka saan, talagang masakit. Hindi mo maano yung pinukusan mong pananahin kasi nararamdaman yung sakit ng tuhod. But now, wala na po siya. Inalis na ni God yung sakit ng tuhod. Kasi, mas maganda kasi prayer, fasting po tayo, nakaluhod na nag-pray sa Kanya.
Nasanay na po, ibig sabihin namanid na po. So, ibig sabihin, may yung tawag doon, endurance eh. Hanggat hindi mo i-implement yung endurance sa katawan, hindi mag-work. So, kaya dito sa Israel, ay magkakaroon ng kasiyahan, kasiyahan ng makipag-usap tayo. Yung ibig sabihin na wala ng mga pag-aalilangan. Ibig sabihin, makatotohanan tayo ng makipag-usap tayo. So, ito sa mga mensahe na binigay sa atin, ito yung guide niya para tayo ay patuloy magpasakot siya, magtiwala. Kaya nga sabi ni God ay huwag nyo nga isa yung puso ang hope o pagtitiwala sa Kanya o pananampalataya sa Kanya. So, kailangan lagi manatilihin natin ito at mapapalatayin natin ay patuloy tayo mag-talk. May mga hindi sa lahat, maganda nga ipagpasalamat natin na nagkakaroon tayo ng pagsubok. Okay, ang kapalit sa sagot, pag napagtagumpay ng pagsubok, isa na naman blessing mula sa inyo. Kaya sabi nga nila, binigyan tayo ng sariling pagpapasya, hindi tayo ginawang robot. Ibig sabihin, nalalaman natin yung mali o tama, o nalalaman natin yung nakakabuti sa atin, nakakasama. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ni Lord ng sariling pagpapasya na ayon sa kanyang pagpapasya rin. So, ganun. Yun po, so, ito may talis po tayo. Harapin ang anumang pagsubok sa buhay, palagi ang makipag-usap kay God, anumang oras o anumang iyong ginagawa. Saan ka man naroon, maging matatag ang paglapit kay God sa mga pagsubok, ibinabahagi niya sa atin. So, yun. At kung hindi natin harapin ang pagsubok, hindi natin matatagumpay. So, yun na po. Maraming salamat. And thanks to God. Lord. Actually, nung kailan yun, pag morning po, nag-ano kami, diba? At napag-usapan nga namin yung sa 1 Timothy, ay Thessalonians chapter 5, verse 17, 18, 16 actually, 16, 17. Kung saan, sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, always give thanks to God, for this is the will of God for you in Jesus Christ. So, always rejoice daw eh. At ang maganda doon, bakit ka mag-rejoice in times of trouble? At paano kang magpapasalamat in times of trouble? Eh, nasa trouble ka nga, di po ba? But this is a good reminder, doon pa lang sa verse 16, that to rejoice. Why? Rejoice because I am with you, sabi ng Panginoon. Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. That He is our great provider. He is the present help in times of need, diba? Ano man yung problema pinagdadaanan natin, know that God is there, waiting lang talaga na manalangin tayo. Sabi nila, bago ka pa daw mananalangin, sabi sa Bible, alam na ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Pero bakit kailangan natin manalangin? Because that shows faith. Kasi kung wala tayong pananampalataya, mahirap talagang manalangin. Di ba? Pero kung nandoon yung pananampalataya natin, napakadaling manalangin at napakadaling i-apply yung to rejoice, even na doon ka sa kalagitnaan ng problema. Kasi alam mo nandoon ang Panginoon. And always give thanks. Salamat Lord, may problema ako. Yes! Kasi kami, ugali na po namin ni Pastor, pagka mayroong mga pagsubok, Lord, excited kami kung anong gagawin mo. Ano yung kalalabasan ng problema ito? Kasi we believe that in every test, di ba? Test and trials ay pinagkakaroon ng Panginoon para tayo maging matatag. Di po ba? Yun ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Ibinibigay ang mga pagsubok, ang mga test, ang mga trials para sa ikatatag natin, at ikalalago ng ating pananampalataya. Kaya in every situation na merong problema, Lord, ano po yung gusto niyong ituro sa amin? Lord, excited kami. Ano po yung gagawin mo sa bagay nito? So in that way, pag kilala mo na ang Diyos na talagang pinaglilingkuran mo, you can really rejoice. Rejoice in every situation and continually thanks. No, give thanks talaga sa Kanya. Lord, salamat ha! Eto, pinagdaanan namin itong problema ito. Pero nakita namin, ano yung, sabi Lord, ano yung unang-una, syempre, siguro, Lord,
Paano yan? Gusto na namin umuwi ng Pilipinas, di ba? Lord, ano ito? Pero alam mo, ano yung pinakita ng Panginoon sa amin? Nakita namin yung mga totoong nananakal. Nakita namin yung mga kapatid kung paano sila may effort. Kaya biglang may mga forms na tayo sa finance. May mga transparency. Nasabi mo nga, mas okay pala yung nagkaroon doon ng gawin ng bintang eh. Oo lang sige po. Diba? Tapos nakita natin sila, Ate Aryan, biglang ang sitihan, ang sipag nila sa attendance, nagsasadjest, sila Kuya Elton, isang sabi ko lang, Kuya, ikaw nang bahala sa transpo, pinabayaan mo na siya. O tapos si Kuya Ber, biglang nag-step up, diba? Meron pa ng assistant, Kuya. Ako na assistant niya. Lagi pa yung juice ang natin. Tapos yung pineapple juice, healthy na ngayon. Diba? Kumbaga talagang ang Lord, sabi nga, yung mga pagsubok dumadating sa buhay natin para merong maipanganak ng mga magagandang bagay. Kaya pangit man yung naging kaparaanan ng paghihiwalay, pero may magandang plano ng Panginoon. Kaya we should always be thankful. Siyempre nakakalungkot kasi may mga naririnig pa tayo hindi ganda. Pero thank God. At ang prayer mo na lang, Lord, anong gagawin mo sa kanila? Hindi ganun kaya. Hindi po. Lord, anong gagawin mo sa kanila? Let them realize. And by realizing, let them focus ulit sa iyong nakitang kakanila. Yun po yung prayer natin. So, continually, never stop praying. Kasi yun po ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. He cannot do anything on earth. Although God siya, pag hindi natin binigyan ng kapangyarihan o karapatan na mag-ilang sa buhay mo. Amen? So, yun po yung anyone na gustong mag-pray? Before we pray. Huwag po tayo mag-ano. Kasi maaga pa si Kuya Arnold eh. Para may marinig siya eh. Dagdag naman natin para. Bisa kasi hindi naiisip ng mga kapatid kung gano'n mahalaga yung kaya. Magabat maaaring napapakinggan nila sa mga messages, sa mga expectations, sa mga Bible study. But in reality, hindi magkaroon ng realization yung prayer sa bawat buhay ko natin. Lagi po sinasabi, walang pwedeng magbago sa bawat buhay natin. So magkita lamang ng prayer. Hindi ka mababago ng BS, Bible study. Hindi ka mababago ng encouragement. Hindi ka mababago ng Friday service. Hindi po yan. Ang pinaka-the best na magbabago sa character natin is prayer. Kasi yun ang bili talaga ng prayer. Tinanong yung isa pong preacher, sabi niya, ano ang gagawin ng prayer? Sabi niya, tinanong sa kanya, ikaw ba ano sa panlay mong prayer? Ang prayer kasi communication with God. Pagka meron kang kailangan, pagka meron kang damdamin, mabigat ang lobo, lalapit ka sa kanya, nanangin ka, pagka may problema sa pamilya, nanangin ka, pag may karamdaman, sabi niya, that is wrong with that kind of attitude and mentality. Mali kasi, kaya nangyayari tuloy, ang prayer tuloy natin, nangyayari is parang emergency exit. Problema ka, prayer ka. Sabi niya na, then what is the meaning of prayer? Ang prayer is not asking God to change, but it is you who change in the prayer. Kaya pala binabago, hindi pala Diyos ang pinipilit natin para magbago, para iyayin yung ating group. So makita pala ng panalangin, yung ating palang karakter, yung palang number one benefits. Sabi nga niya, panalangin ako ng panalangin, wala nang mangyayari. Sabi niya, for so many years, nanalangin ako, wala man nang nangyayari. Parang hindi ako nakapakinggan ng Diyos. Eh, saan tinanong siya ng pastor? Sabi niya, paano pang ito? May pa ba ulo mo? Hindi ako naging takulo. At kabalo, nagdadabot, hindi na. Pero napakalaki ng ginawang prayer sa iyo. Pinago ng prayer ang buhay mo. Hindi naman kasi nakikita natin. Ang prayer kasi is changing our lifestyle. Yun ang pinakana doon. Kaya ang tao po na hindi siya masyadong panalangin, definitely, ito yung mga may ulo. Madalas magkasalita ng hindi maganda. Kung magkasabi yung talaga na sundan talaga eh. I remember no bago siguro yung mga kapatera, yung unang church ko namin, ang pangalan ay Jesus the Redeemer, Chintia. Nagkaroon ng pa-class doon sa pinaka-head pastor, nireklamo nila. Kami nung araw, mga bata pa kami. Kami nung bata, kasi nung kami sa mga deacon, sa mga elder.
So hindi namin alam yun, wala kami kamuamong sa ganun. So nag-meeting sila, lahat ng elder tsaka ng deacon, para i-overthrow yung pastor. Kasi masyadong maipit, bla bla, hindi rin sila makakilos, nasasakan na sila. Mga complain na napaka-petty ba? Parang walang kakwenta-kwenta. Eh since na tinatamaan sila ng pastor, kasi naman masyadong stricto, so they decided all. Siyang sila lahat eh. Nandun kami, sinama na kami kasi kami yung mga next in line sa kanila. So they decided nag-vote sila na, sige, kinabukasan, gagawa sila kasi para sige yung pastor. Alam niyo, isa lang po hindi pumalit sa pinaka. And guess ano pong ministry, yung hawak po. Intercessor. Siya may hawak po kaya. Because yung ganang pananalangin, tumatawin yung pinakain niya, sabi niya, bakit tayo mag-resulta sa gano'n? Let us talk about the head pastor. Let us remember, he is our head pastor. Sabi niya, bakit natin siya lalakas na natin? So, matatagal niya. Nagulat ako doon, sabi ko, dagtanin sa isipan ko. Ay, Diyos ko yung bunga ng lagi ka na nanalangin. Kasi lagi ko nananalangin yun eh. Araw-araw yung trabaho niya, panalangin. But because of the prayer, binagoy ka niya natin. So, pagamat natuloy yung pang-atlas, pero siya po ang natili po siya sa pinaka-atlas. Nakasubmit po siya. So, napakaganda po ng panalangin sa bawat sa maraming binabago sa tao, ang tao po. Nagpesa. Amen. May time na kasi nag-pray ako eh. Parang yung nasa class ka na, nakikita mo yung parang katabi mo na nasisigan. Parang naalala ko tuloy kay Moses eh. Nakita mo ka na nila nasisigan eh. Sa araw-araw na pag-usap. So sabi, ganun pala tayo dito. Parang kakaroon ka na. Parang wala nang nag-delay sa'yo. So, sobrang po tayo ng confidence. So, yan po kasi pagdaanan natin eh. Para makapag-ulit tayo kayo. At magkaroon tayo ng tutuan ng pagpapasakot. Kasi sa buhay na po natin yan eh. Yung ating magkakaroon na po yung guard yung ating puso. Kaya sabihin, tuluyan na tayo pananahanan ng Holy Spirit. At magkakaroon na tayo ng disiplina sa ating katawan sa ating isip at puso. So, yung pag-pray, pag halimbawa, hindi ka nag-pray at nagpasakot kayo agad at nag-pray ka na, indikasyon na ako, may pinabago na pala sa atin. Ang tawag nun eh, pag naman to, yun ang sikreto pag-ikipag-usap. Subalit, sa panlabas na nagagawa ng katawan mo, hindi na sikreto. Kasi nakikita ng nakakita na may nagbabago dito sa tao na ito. Yung ang output niya, hindi na sikreto. Pag nananalangin tayo, di ba? Lumalabas na tayo dun sa physical realm. Doon po natin may experience talagang spiritual realm. Yun yung sinasabi ni Kuya Manny. Minsan, parang hindi na ikaw yung nananalangin. You're already praying the will of God na naalala. Biglang, bakit ko ba pinag-pray kong si Kuya Arnold? Ano bang nire-reveal ng Panginoon? Meron pala ang Lord na nire-reveal ng Lord kapag kay Kuya Arnold at yun ang pinag-pray ngayon. So, darating po dun sa ganung punto, pag darating ang mga panahon na mapag-aralan natin paano maging good sa panalangin, ano yung mga level ng mga prayers, maintindihan po natin kung paano kumikilos talaga ang Panginoon pag-isip sa mga panalangin. At yung pagtugon, yung mga pagdala ng angels sa mga patuloy ng mga panalangin natin, we will address that pag nandun na tayo sa relationship sa bunga ng panalangin. Amen. Ako naman sa akin, yung prayer, ang impact niya sa akin is, mostly, di ba, sabi na nila, in every way, it's always communication can open the gate of anything, any thresholds, any troubles, any dispute, or yung kahit ano gusto natin mangyari, it's open in a communication, mag-uumpisa sa communication. So, para sa akin po, yung naging effect ng prayer life sa akin is, naging way ko siya to communicate with God. So, nagkaroon ako ng intimate relationship sa Kanya. At nagiging excited ka. Once nakikipag-usap ka sa Kanya, everyday, nagiging excited ka kung paano mo na naman siya kakausapin again. Nandiyan na yung hininga sa puso mo na
gusto mo makanig siya always. Yung sinasabi natin, intimate moment sa kanya na hindi mo siya nakikita sa other service. Yung ano lang na yun lang yung ano nga yan sinasabi, yun lang yung intimacy nyo na ano ka na, napupuspos ka dahil nafe-feel mo talaga at nafe-feel mo sa sarili mo na it is changing you within. Kasi nga, yung prayers na naiintindihan mo at nagkakaroon din ng nagkakaroon ng puwang yung Holy Spirit sa atin more para mas lumalapit lalo yung Holy Spirit at mas naririnig mo na yung Panginoon. Hindi na siya far away distance na voice. Mas nafe-feel mo na siya pag meron kang nagawang hindi maganda, agad-agad yung conviction ng Holy Spirit sa'yo. Kasi always ka na nakikipag-communicate sa Creator mo. So, yun yung naging effect niya sa akin. And then later on, once na nagsik ka na ng prayer, gusto mo namang magkaroon again ng, pag kinausap mo siya, nandiyan na rin yung mo na kagustuhan mo na sagutin ka niya. So, magkakaroon ka na naman ng yung parang nagiging ka na naman na magbasa dahil gusto mong malaman kung ano yung isasagot sa'yo ng Panginoon. So, yung Bible, imbis na hindi ka, kasi usually ako mahilig ako magbasa, pero hindi ko talaga binabasa yung Bible. Kaya ko magbasa ng napakakapal na novel, pero yung Bible na, hindi ko makamatapos-tapos, hindi ko makaumpisaan eh. So, later on, doon ko na-realize na parang naging na sa prayer. Bali, double blessing. Kasi pag naging ka sa prayer, magsisik ka rin ng word of God. So, yun po yung answer. Sa akin naman po, kumbaga nung kasama natuto tayo sa Bible, bilang sa Word of God, na alaman na rin natin na meron pala tayong relationship sa Panginoon. Ito pala yung relationship natin sa Panginoon na, kasi dati hindi ko alam ano bang, kumbaga, I believe in God, okay, kahit naman sa lahat na natin, diba, in the past, we believe in God. Kaya lang, parang hindi ko masyado siyang maramdaman. Hindi ko siya masyadong mag-fit sa hindi ko alam kung sabi nila, okay, basta manalangin ka ngayon, paano bang klaseng panalangin ng mga paano? Hindi ganun. Parang, ibig sabihin, parang wala kasing pagkakakilala. Parang walang direct na pagkakalam na hindi mo siya talaga kilala. Paano ko makipag-usap sa kanya na hindi mo siya ganyan kilala? Then, later on, nung nakilala ko po siya, nung nalaman ko na siya pala tayo pa ay mga magiging mga anak at siya pala isang ang akin ng ama. Sabi ko, paano kaya, ang feeling ng gano'n? Then I started yung mga gano'n, mag-pray. Pakipag-usap yung, kasi natutunan ko dati kasi pa nakikinig ko ng mga prayer, parang ang ganda ng mga prayer eh. Sabi ko, ang ganda ng mga prayer na yun Parang yung bang maganda yung format, maganda, pero I tried to imitate, sabi ko kasi parang, pero later on, parang sabi ko, wala namang, hindi ko pa rin masyadong maramdaman. Hanggang later on, natutunan ko na, sabi ko lang, pag-ipag-usap sa Panginoon, dapat just be natural, just be you. Maging ikaw, kung paano ka mag-ipag-usap natin sa magulang mo. Diba? Ganun din. Ngayon, natutunan ko po yung ganun. Ganun na po ako manalangin sa akin, talagang very casual. Wala niyo masyadong parang mga flowering, masyadong mga pangatarap na masyadong salitang magaganda. Yung bang, at the same time, anytime. Parang anytime, kaya ko lang nag-uusap sa kanya, especially for example, ako kasi nasa field ako eh. So most of the time, I pray during yung nasa biyahe ko. And in the morning as well. At the same time, ang nangyayari sa akin, kapag nag-pray, nagkakaroon ng peace of mind, ng peace of heart, parang there is something may mararamdaman ka na yung sinasabi natin lang, di ba? Nagkakaroon ng intimate relationship. Somehow naririnig mo na siya, and then, habang nag-pray ka, meron something here eh. Na parang napikil mo na, parang andyan siya. May ganung presence, yung presence, parang nalaman mo yung presence na hindi mo may paliwanag hanggang sa maluluha ka. Oo, nai-excited ka. Excited ka. Yes, maiyak ka na parang, lalo na pagka, alam natin, like, for example, nagkaroon tayo ng kasalanan, ganyan. Yung pagpapaguli ka ng tawa, parang, pagdanaran mo na talagang, tinatawag ka tayo, mahal ka. Mararamdaman mo yun, and from there, mas lumalago yung pananampalataya natin. Mas lalo natin siyang nakikita. Mas lalo lumalalim yung pananampalataya na siya talaga ay tunay. At hindi siya buhay siya, nakikinig siya. Hindi pa siya yung pinaka-importante. So, sa pamagitan ng panalangin, mas lalo tayo lumalalim sa yung relationship ko natin. Okay. Diba?
Yes, kay PJ. Pastor yan, kay PJ. Yes, yan. Incoming yan. Revelation. Pastor yan. Sa akin naman po, dati nung hindi pa po ako talaga nananalangin, minsan naisip ko, ba't ako mananalangin? May mga blessing din ako na-receive. Mananalangin pa ako, hindi na-receive na. Pero mali pala, masarap pala yung talagang nananalangin ka sa Panginoon na pag humihinga, ibigay mo yun na hindi, pero ramdam mo sa pamilya mo, yung mga nakapaligid sa iyo, hindi, yung talaga na sinabi kayo ni Pastor na hindi man sa iyo binigay, pero may binabago sa iyo na ibinibigay niya na yung katulad, hiniling mo na yung isa karamdaman, yung mga kung ano-ano, sa pamilya natin ibinibigay ng Panginoon. Napakabuti. Minsan yung mga pagsubok na dumadating sa buhay ko, kahit naman sino, lahat ng po tayo nakakaranas ng pagsubok. Wala namang pa. Pero kung nananalangin ka, ang natutunan ko, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako ng pagsubok at hindi mo aasip sa akin, patatagin mo ako. Para mas makilala kita kung gaano ka nakasuka pa ngayon sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako yung mga nakaraan linggo ito, yung pasawit ko ito. Nag-pray din ako talaga, Lord, bigay mo sa akin kung saan ko talaga ako gagamitin. Pero, yung ilang Friday na yun, sarap yung nararamdaman ko kasi dawal-dawal lang ako dito. Punta ako doon, punta ako doon. Sarap talaga yung pakaramdam ko. Pero, alam ko sa sarili ko, may kulang. Pinakaugalian ko na, ang sarap pa lang magpuro sa Panginoon, pero binaliwala ako. Pero ang Panginoon, naramdaman ko na hindi niya ako binibitawan. Nandiyan pa rin siya. Kaya bago chat na si Pastora sa akin, sabi ko, praise God, sinagot na yung ako. Ito pala yung church na gagawin na pag-iling ko lang kung ang Jesus, the great I am. Praise Kaya God. salamat ako sa Panginoon. Dito ako talaga. Na sana, alam ko na may gagawin sa akin ng Panginoon dito. At marami pa. At marami na nagawa sa akin. Alam na mag-press niya. Pinatunayan na po sa akin pinatunayan na sa akin noon pa na yung sabi nga nila, lagi ko sinasabi ito nung time na ko'y hurog pa. Anong sinasabi nila lagi? Wala ka ng pag-asa, uuwi ka na ng Pilipinas. Pero sinabi lang pala ng hari ng Saudi, pero sabi ng Panginoon, mag-stay ka dito. Aalisin ko pa rin. Amen. Nagpakabuti ng Panginoon. Yung mga hindi ko akalain na mangyayari sa buhay ko. Sino ba naman mag-aakala na maging ganun ako? Na masarap sa pakiramdam na yung Panginoon ang kumilos. Na hindi ko alam yung trabaho, pero sa pananahin ko na mag-stay lang ako dito, makahanap ng trabaho, pero mas higit pa din yung pinigil sa aso. Supervisor. Supervisor. Kaya nakakalibre na kami ng supervisor. Tatanawin ako kaya, no? Sorry, kami dadagdag na. Panting man yan. Sige, ano? Sige, ano? Naiingit mo sa mga Yan ay ating motivation na. nandun yung group niya. Actually, first time ko. And then, today we embark the search failure. Kasi nandun yung parang nandun yung uli ko na mag-start Praise the Lord. sa yung devotion instant. Hindi yung saan ko man. Praise Him. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang experience na 2-3 years nandun yung special provision. Amen. Sa God naman na pagkakulit na sa akin, different way, gusto ko yung experience. Amen. Yung past experience. Feel ko yung Praise God. start today, hindi mo yung bar. Tingin sa akin, hindi yung parang place na start the prayers and pushes sa sa sarili ko, nung gusto ko magkaroon ng dito. Hindi masyado ako masalita kasi
Kasi hindi ako sanay sa magsasalita sa mga tulad sa mga tao. Kasi may background, mas madali ako magsalita sa mga tao, mga makasalanan. Sana na ako. So, medyo nandun ako doon dati sa panahon na yun. Mas napakadaling magsalita. Pero when I started, nung nakakilala ako, I started to go to church. Nag-share lang ako sa aking pinapagpunta. So since makakapunta sa church natin ngayon, Amen. nakita ko yung transparency. So, sarili ko rin. So, yung mga kasamahan ko, pag ako dito, may unti yung alam sa mga tao. Siyempre yung hindi guys, yung mga pangyayari dati na medyo wala akong confident. Parang nararamdaman ko na parang hindi ako bilog. Gathering. Kasi ang mga tao dito na iba eh. Makakait sila. Siguro, iba. Iba yung tao na makasalaman ako eh. Iba yung tao na nakakaro ko eh. And not only I was a member, I was also ahead. I can say a leader. The one who will shape and gagawa ng mga I did some things which I bad things. I'm not proud of. However, hindi ko yung pakatawaran ng mga kasama. Kaya, medyo sarap yun. Ilaalo pa rin ako ng Lord na tingnan mo yung sarili. Hindi ka na yun na umulan yung mga sinabihan. So yun nga ngayon, still hindi pa rin ang patawad. So, ano yung buhay dati ko yun is that hindi ko first sa sarili ko. Hindi ka na weird, maging disiplina ako sa sarili. So, kung maging disiplina sa pag-aalit na gano'n sa because I feel na talaga hindi ako pinawala. Hindi ko wala ako. Been here for 15 years. For 14 years. Lahat ng Friday na nakikita ko sa sarili ko. Hindi ako maalis. Sarili ko lang binigay. Then, kilala ko. Ayaw ko nang umalis din eh. Kasi sabihin naman, ayaw ko nang i-stop ko ng service. Kasi sa dahilan din, okay na ako kay Pastor. Kasi nag-stop ko. So, I don't think para sa akin. Hindi yung mga kinanta ko eh. Start develop na yung ano yung church. Kaya nag-serve na ako. Ayaw ko bumalik sa dati ko mentality. Susunod so sana In a way. in a way start today start in for ating university and all other devotions. The Lord for this worship. Amen. Kuya, nakaroon ka na ng munting picture ng Holy Spirit. Ibig sabihin, yung Holy Spirit na sinend sa'yo ay nag-work na sa'yo. Ibig sabihin, yung Spirit ni Satan, unti-unti na natatakot kasi laban ng dalawang Spirit, Holy Spirit and Holy Spirit. So, ibig sabihin, ikaw magiging output na yun. At ikaw ng dalawang naglalaban sa iyong buhay. So, yun magandang tuloy na po yun. At samahan mo ng pagbabasa ng Bible. Kasi ang pinaunawa sa atin yan, yung Holy Bible ay isang salita at yung salita ay sa mismo.
Kaya kung iiwasan natin magbasa ng Bible, iiwasan natin sila. At the same time, kaya dagdagan mo sabi ni Kuya Arnold, no? Maganda po kasi sinabi niya na sinasabi niya ng direkta. Actually, hindi niya sinasabi sa atin, but sinasabi mo po yung direkta sa Panginoon. Yung sinabi mo na gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Pero hindi po yung Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, I will do to you whatever I hear you say. Yun ang sabi niya na kung ano man ang sasabihin mo, yan ang gagawin ko sa iyo. So, importante sa Panginoon yung submission na kung hayaan mo ako na gusto mo kong pumilos sa buhay mo, ikilos ang Panginoon sa buhay natin. Yun lang po yun. Kumbaga yung, alam natin na galing po tayo sa mga past mistakes. Marami po tayong past mistakes. Napakarami, sobrang dami. At totoo po yan na ang pagbabago po talaga nandun po sa salita ng Panginoon. At nandun po sa pananampalataya sa Panginoon. Na talagang kapag binigay natin yung ang kailangan kasi sa ating Panginoon, yung time ba? Kaya sabi na po ng time parang, kasi ang Diyos hindi siya bound ng time eh. Ang Panginoon, di ba? He is outside time. Ngayon, sabi na, by diba? time, matter, and space. Yes, he is outside time. Ngayon, ang gusto sa akin ng Panginoon na siya lang siyang ready. I'm always ready. Kung kailangan mo ako, I'm always ready. Kung anong gusto mo gawin ko siya, I'm always ready. Pero hinihintay lang po na po yung tayo mismo na pag-sabi tayo sa Panginoon. At yun po yung magaganda din sa Kuya. Kasi dumaan din ako sa mga ganun eh, na to the point na sabi ko na, Lord, sabi ko nga, hindi talaga kilala eh. Pero nung nakilala ko din simula na, nagpatuloy. Pero may battle. Talaga, ganun po pala, Pastor. Kapag bago nga, andyan yung battle. Kaya ano na kita, Kuya, bigyan na kita ng konting heads up. Talagang may battle. But ang importante, yung focus talaga. Na Lord, hindi, kahit na may ganitong battle, no, Lord, alam ko may battle, pero may victory. Laging may victory sa Panginoon. Na kasi sabi kayo naman, talagang may maglalaban. Kasi ang kaaway, titigil yan eh, sa atin eh. Parang muli tayong ibalik dun sa putik na dati natin kinalalagyan eh. Nandito na tayo sa ano eh. The heavenly places na tayo eh. We are seated na together in Christ Jesus our Lord. Yan ang sabi sa ng Bible na talagang kailangan mismo ikaw ko sa sarili mo. Dahil nararamdaman mo na tanggapin mo na talagang ikaw ay pinatawad ng Panginoon at binabago mo na yung submission mo talaga ng Lord. Whatever happens at submission. At yung gusto mo. Maganda sa police, si Uti. At saka gusto ko lang din yan. Sa mga bago, yung mga bago lang yung kami mga spiritual awakening namin, it really matters ang pagkakaroon ng good leader. Amen. It is really, siya talaga yung isa sa factor, one of the main factor, kasi yung mga heart namin, it's easy to get swayed. Madali pa, hindi pa siya ganun ka-strengthful. So, yung pag nagkaroon ka ng hindi kaaya-aya, madali kang ma-discourage. Ang dami, you will have all the reasons to be discouraged. But if you have a good foundation, as yung sinasabi niya ni Pastor Bernard, totoo talaga yan. If you have a good foundation, kasi yung revelation ng Lord sa atin, it doesn't come only in one way. It comes in so many ways na gagamitan din ng maraming channel. Hindi ka lang kilala ng maraming katulad ko. Marami akong inhibitions kasi hindi ako kumukuha ng isang factor lang. Gusto ko ng marami na makakapag-expound dun sa gusto kong mangyari. So in that particular moment, kung meron akong makikitang hindi kaaya-aya or I will easily get discouraged to one of the leaders, one of the members, kasi hindi talaga natin mawawala or we cannot diminish the fact na yung mga kasama natin is one of the factors din na it strengthens our faith. Kasi pag binigyan tayo ng nagkaroon tayo ng one of the good leaders examples, they teach us how to pray. They teach us how to recognize our Creator and our Savior. Isa yan sa factor na ikaw mismo, isisip mo yung Panginoon natin dahil nga binibigay sa iyo ng mga leaders na ito yung Panginoon mo, ito yung characteristic niya, ito yung dapat mong hanapin. And then with your own knowledge and understanding, ikaw din mismo sa iyong free will, mo rin siya, gugustuhin mo rin siyang makilala kasi nakilala nga nila and it has a big impact to them and it changed their life. So makikita mo sa fruit of their spirit na, it happens to them, it might happen to me as well. So yun yung mga kasi nga, yung mga ina-idolize natin na mga
tao na they become something, they become big, they become famous, they become so intellectual, they become like that. Di ba napaproud tayo? So, the same thing when we get proud with our leaders, lalo na't meron silang malapit na communication sa Panginoon. When they really know how to communicate with their Creator, is napapass on nila din yan sa mga sumusunod sa kanila. I mean, kasi yung kumbaga, hindi naman sa nagiging kulto, no? Kumbaga, nabibigyan ng maayos na teaching, katulad na lang ng mga disciples natin. They become, yung ano ng puso nila, naging powerful yung kanilang deliberation ng kanilang faith when they saw their God na na-crucified. After that death, mas doon na nila in-amplified na yung faith nila dahil nga nakita nila na their faith is not futile because God has been risen to death. So tayo din ng mga baby Christians, as I said, I consider myself, kung meron tayong makikita good leaders na magpapakita sa atin sa goodness ng Panginoon, of course makikita natin ang Panginoon sa kanila in their lives. And opposite naman, if yung leader na tinitingnan natin is not doing the right thing, then tayo din yung byproduct nun. So yun yung pinaka-bad, yung bad side nun. Kasi sometimes we have our own free will, but it easily gets swayed when, especially, hindi siya ganun ka-strong pa. So it is important also to have a good foundation and to have good leaders in the flocks. Yun yung sa akin, isa yun siya sa mga factors na pinangahawakan ko in looking for yung spiritual na pagsasaliksik mo sa Panginoon. Kasi I do have my personal relationship with my Savior, but still, God created church to edify each and every one of us. So, dun mo rin ma-expound, and dun mo rin madi-disciple ka, and then at the same time, you will evangelize. So, yun yung pinaka-aim ng Panginoon that the kingdom of heaven will be spread to the earth. Yun yung pinaka-aim. Then after that, He will come. Yun. So, yun yung goal. Kaya, yun yung gusto kong paano. Kaya po yung dagdag ko yung gathering niya. Ito mga gathering ko ba? Kasi binanggit ni Pastor sa mga live na yung bad company corrupts good moral. Ganun po ngayon, kung dati mayroong bad company, ngayon, bibigyan tayo po ng mga good company. Amen. Wherein tayo mas magiging strong tayo. Hindi na doon sa dating klase ng pamumuhay, but in a different way. Meron pagkakataon nga, sinabi rin talaga sa Bible na do not forsake meeting together. Kasi kung meeting, kasi we are the church. The church is not the building, it's not the house, but we ourselves. Tayo po yung church. And sabi natin, totoo po yan, ipapalakasan po tayo. The moment that you hear something sa isang kapatid mo, parang, na-encourage ka. May ganun pala siya na-experience. Sabi, na-experience ko rin ba? Kung sila na-experience, why not me? Diba? Kaya, importante po na talagang doon mo mararamdaman talagang kumikilos ang Panginoon kasi yan po ang isang yung sinasabi na when 2 or 3 gather together. Diba? Amen. In my name, there I am in them. Ibig sabihin, nandito si Lord. At sa Kanya po tayo kumukuha ng lakas, ng strength, everything, the anointing and the power. Okay, the Holy Spirit that is in us, within us, talagang rin yan, nag-aano siya yung bang, they're connected The Holy Spirit, the Father, and the Jesus, they're connected. So, they're empowering us through this gathering. The triumphant. Diba? Amen. Yun lang po kasi na-excite ako kay Kuya Arnold. Diyan po kasi papasok ang personal relationship kay God. Yeah. Yan ibig sabihin ng born again. Ibig sabihin, born again kay God. Ako, personally natutuwa ako lahat. Natutuwa ako. Kasi, nagugulat ako. we don't have to talk now. You are already Exhorting. Teacher na ito, pwede mag-exhort. Diba? Kayong lahat, kasi sabi ko nga, Always nung mga nakaraang mga 2 years na nandito, nag-miss ko yung mga kapatid. Ganito klase din sila. Ma-discover nila sila mismo magmula sa bibig nila how they know Jesus, how they experience God. Kasi yun ang mahalaga yung kunwari katulad ng Kuya. Na-bless ako personally kasi napakatahimik niya. Akala natin wala lang nangyayari sa kanya, di ba? But akala natin, but of course kami mag-asawa, yung faith namin sa lahat ng dumarating, mayroong changes.
At yun ang mahalaga, Kuya, sa amin ni Kuya Elton, narinig ka ng Lord. Ang sabi niya, ask anything in my name, and I will, and the Father in heaven will do it. To glorify the Son. Pero dun sa John chapter 16, sa chapter 14 na sinabi yun, sa chapter 16, until now, you didn't ask anything in my name. Ask and I will do it. Siya na mismo ang gagawa. So, paano ngayon, Kuya? Dalawa na. Nung una, mag-ask ka sa pangalan niya, gagawin ng tatay. Ngayon, ask ka, talaga pinipilit niya. Hanggang ngayon, di ka pa humingi. Humingi ka, pinipilit niya. And I will do it. Mismo si Jesus Christ ang magbibigay. Ang pangatlo doon, the Holy Spirit is with you. It will give you the power na magawa mo, tanggapin mo yung hinihingi mo. So, saan tayo? Wala tayong tala sa Panginoon. Amen? So, okay? Diyan po kasi papasok yung Triple blessing. Di ba sabi ni God, ang pinakamaliit na parte ng katawan ninyo ay ang tila. Makapangyarihan sa paggawa ng kasalanan. Magiging positibo yung ating dila kung ang babanggitin natin, nalabas natin sa ating akila ay patungkol kay ganun, ay matis ang yung makapangyarihan. Lord, makapangyarihan nila ako, hayaan mo ako magtutok about sin. And also, dagdag ko lang yung kasi ako, personally, I am exposed socially sa lahat ng gatherings. I expose myself. Tapos, yung mga casual gatherings sa social norms, we're always present. So, yung feeling natin, pag nandun tayo sa casual gathering, is different. When we are having a fellowship, yun lang dapat natin i-distinguish, that we have to learn the difference between social gathering and fellowshipping. Kasi nagiging yun yung sinasabi ko always, we shouldn't look at everything about God justly. Kasi hindi siya ginadjust up. He is always has to be, yung nasa pedestal talaga siya dapat. He is always way and above. Kasi yun yung kinalalagyan niya eh. And we did not worship Him because of His blessings. We did not worship Him because of what the things that He can do for us. We are worshiping Him, it's because He deserves our worship and it is rightful for Him to be worshipped. Yun yung dapat natin ibigay sa Kanya kasi wala siyang kailangan sa atin. We have everything that we needed from Him. The only thing that we have to do, ang lahat ibinigay niya na nga before we ask. The only thing that we have to do is to worship Him. Yun lang kailangan niya. He doesn't owe us anything and we owe Him everything. Yun lang yung nakita ko na kasi before parang binabargain, parang tayo pa yung may sa Panginoon eh. Lakas ng loob natin mag-vouch ng Lord, kailangan mo ako kasi kaya mo nga ako ginawa. Yung parang, alam mo yung, you felt so entitled with your God, your Creator. Akala mo na, hindi, pag nalaman mo kasi yung words niya, marirealize mo na nakakahiya ka. Nakakahiya yung mindset mo before na you are so proud of what you are doing while your Creator is crying because you are going to the road na hindi dapat. So, yun lang yun, yung conviction ng Holy Spirit within you, nag-change talaga because nalalaman mo na kung ano yung right mo. And the moment that you have done something wrong, the Holy Spirit immediately will tell you and you have nandyan yung fire sa puso mo na you wanted to change it. You wanted to change na maging proud sa yung Creator mo that you are living for His glory, not for you. So, napakasarap po talaga ng ating talagang nag-over outburst yung ating pagmamahal sa Panginoon. Na-upgrade. Oo, that is how we feel, no? Salamat din sa pagsubok na nawinggan yung mga natin. Kasi kita lang kikilos natin ay may bibigay ko maganda sa inyo. Hindi ang patuloy natin. So, gusto ng Lord dito, pero as much as we wanted to continue, pero meron po tayo time limit. Parang big group to. Okay, kakain tayo, mag-pray muna tayo, corporate na lang, then kakain, tapos mag-meeting po tayo ng mabilisan. No? So, si Kuya Elton na lang mag-close, nag-opening na message, Kuya Elton. Take it away. Close in prayer. Ano na lang, ito general. I-corporate mo ito. Okay?
Before na mag-close tayo, the last word. Amen. Nabigla lang ako, bigla. Yung illustration doon sa, ewan ko sino nakaka sa Facebook, yung mga puting na pumasok sa prayer room, di ba? Puting na pumasok sila sa prayer room, pero nung pumasok sila sa prayer room, ano sila? They are now a big lions. So nangangulugan, every time na natapos ang prayer room natin, we become more and more mighty warriors. Amen. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabi nito, Lord. We are really overwhelmed doon sa mga testimony sharing ng bawat kapatiran at hindi mo kami binigo. Especially kapag lingkod mo, Lord, na muli mo pakinggan yung nandang klase kong prayer meeting, O Lord, na kung saan, Father God, it is purely na ang pangalan mo ang itinataas, O Lord. At doon mo kalayaan po namin magpahayag ng aming po mga personal testimony in order to magnify your names sa bawat buhay po namin, O Lord God. Salamat sa pagsama mo, O Lord. Nalaman, Panginoon, may mga pagkakataon, especially kami mga lalaki na napakahirap i-admit yung mga bulok na nangyari sa bawat buhay po namin. But because of the courage, because of the conviction of the Holy Spirit, na ilabas po namin ito mula sa aming Panginoon. At sapat yun, Lord, na upang sa ganun, Father God, ay palitan mo completely yung aming buhay. From darkness into lightness, Lord God. Salamat sa mga kapatid na nag-commit, Panginoon, sa prayer meeting ito. Kailangan namin, Lord, na ikaw patuloy na kumilos sa bawat isa po sa amin, Lord God. May mga personal prayers po, bawat kapatiran, ikaw po nakakatalos na kanila ng puso, Lord. Ang sabi ng Panginoon, ang panalangin, ang matuwid, ay makapangyarihan at nangyayari. Kaya naman, Father God, sa oras ito, Lord, dinideclare ko sa dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo na anuman ang desire ng puso ko ng bawat kapatiran, nagkaroon na po ito ng katugunan ng Lord God. Bigyan mo kang Panginoon lang ng lagi ng confident to Lord at whatever we utter, Panginoon, sa aming pong manalangin, ito man sa prayer meeting o sa personal prayer po namin, Lord, kayo po magbibigay po ng katugunan ng Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, patient to Lord, sapagkat sa tagdag panahon mo, matatanggap namin ang lahat ng bagay ni Lord. Personally, Panginoon, o kasama ko ba ito patiran, tutuloy po namin, Panginoon, tinadalangin ng magulang po ni Kuya PJ, nalalaw po namin yung situation po niya, Lord. Dumaan po siya sa stage 4 cancer, Lord. Sa kung gagamitin po namin yung aming kaalaman, kung gagamitin namin yung aming kung narinig, even naman nababasa po namin, Lord, hopeless po yung Panginoon stage 4, Father God. Pero hindi kami nakabasa doon, Panginoon. Sapagkat yung Diyos na pinaglilingkuran po namin ang nag-design ng katawan po namin, Lord. Alam mo, sa bawat cell, sa bawat bloodline, Lord, even yung lahat ng parte ng aming kong body, ikaw po nakakalam po yung mga pagkakamali o maaaring meron ng kukos ng karamdaman. Kaya sa oras na, Father God, dalawin mo ang nanay ko ni Kuya PJ, ikaw mag-alis ng karamdaman nito, Father God. Kaya ako, Lord, sa mamagitan ng mabagay nito, Lord, magkaroon po, Panginoon, ng pagtitiwala, hindi lang kanyang magulang, hindi ang buong pamilya ko ni Kuya PJ, na yung Diyos na pinagbili ko ng Kuya PJ, ang Diyos ko na may gawa ko ng langit at lupa. Ang makapangyarihan, Lord, for you, there is nothing impossible, Lord. All things become possible because you are the Almighty, the Creator of the heaven and the earth, Lord God. Kami, Panginoon, dinideclare po namin kinabukasan ang muling tagumpay sa iyong pong gawain, Lord God. Manahan mo ngayon sa oras pa lamang si Adelin. Samahan mo siya, Father God. Nag-prepare po siya ng kanyang pagmensahe, pero sa iyo kami nagtitiwala, O Lord. Matuto siya mag-depende sa iyo, Panginoon, sa pagkilos ng Padre ng Espiritu. At siya po, Panginoon, na manayang dumalaw sa kanyang pong buhay, O Lord God. Sapagkat kung manggagaling sa iyo ang bawat salita na yan, Lord, yun po kapangyarihan mo, pambaguhin mo ang bawat buhay po namin, O Lord God. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bahay sa mga nito, Lord. Kayo pala po, Father God, we are now inviting for the presence of the Holy Spirit to fill this place, Lord God, upang ang sinumang tao papasok po sa kwarto nito, sa apat na sulok ng kwarto nito, Lord, mapupuspos ng iyong presensya, Lord God. At magkakaroon ng overflow, Lord. There will be a divine healing, there will be a miracle, Father God, that will happen tomorrow, Lord God. Salamat sa tagumpay na pinagkaloob po, Panginoon. Hallelujah. Lord, that once you acknowledge your Lord, you will direct us our path and you will give us the victory, Lord God.
Kasama nila kung man magta-transport, Panginoon, sa namin pinagkakatiwala. Kahit po namin, Panginoon, ingatan mo kami, Father God. Patuloy na magkaroon kami ng joy sa bawat puso po namin, sa pagsundo sa bawat kapatiran. Makita, Panginoon, yung kagalakan namin, Father God, na magamit, Panginoon, sa transport, Lord, sa paghatid at sa pagsundo sa bawat kapatiran ng Lord God. Salamat po, Panginoon, palaging pagkain po namin sa gabi ito. Ikaw patuloy, Father God, magbigay po ng endorsement to Lord upang ma-enjoy po namin yung lahat ng aming pong pagsasalawan sa oras po na ito, Lord God. The rest, Panginoon, sa closing prayer, ibinibigay ko kay Kuya Elton upang magpatuloy sa kanyang pananalig. Amen, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po natin salamatan ka ng Panginoon, Lord. Thank you so much, O God. Hallelujah for this opportunity, O God, Lord, na binigay niyo po sa amin. Muli po ay malaman po namin, maramdaman po namin, Panginoon, ang inyong pong presensya at ang inyong pong marinig po namin ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbabago sa aming buhay, O God. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong mga salita na patuloy sa maglinis sa aming mga puso, sa aming Yes, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong mga gabay, O God, sa inyong pong pag-ibig. Alam po namin ang inyong pag-ibig po sa amin ay wala pong, hindi po kayang sukhatin ng sino, Panginoon, O God. You, Lord, as you said in your word, your love for us is from everlasting to everlasting, O God. And we declare it, O God, hallelujah, na tanging ang pag-ibig niyo lamang po ang tanging magpapabago po sa amin. Ilingon ninong balik po, Panginoon, ang aming pag-ibig din po sa inyo, ang aming pagtitiwala, ang aming po pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo po sa aming mga buhay, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang muli po ay masabi po namin sa inyo, mga kaibigan po namin. Maraming salamat po, O God, sa pagtugon sa aming mga panalangin. At alam po namin, Panginoon, na even right now, Lord, hallelujah, that we receive it, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat at tunay po ng Panginoon na tanging ang papuri ko, Panginoon, lagi po para sa inyo, God. Ang worship po ay lagi sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Ang aming pag-ibig po, ang aming pag-ibig, Panginoon, ay tanging sa inyo namin, Yes, Panginoon. At ibig po ang aming buhay, Panginoon, patuloy niyo po kami gamitin. O God, Lord, namin sa inyo pong kaharian, O God, upang maging kami, maging kapakipanginawa, upang maging ito'y simbolo po ng aming pagtanggap at aming pasasalamat, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa aming buhay at maging sa amin din po, pamilya, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. At tanging sa iyo lang, Panginoon. Tanging sa iyo lang, Panginoon. Lolong po, Panginoon, suso. Ang nakakaalam mo, God, Lord, bawat po namin ang aming mga Salamat. Salamat po, Panginoon. At sa inyo po, pinagkakatiwala po ang aming mga kapatid, si Kuya Manny, si Kuya Arnold, si Sir Bernard, O God, si Kuya PJ, O Lord, si Ate Rona, si Sir Eileen, Ate Lorraine, at aming po mga ibang mga kapatid po na wala po ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang hipuin, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. O ibigyan po sila ng kaisipan, O God, O God, na atapin niyo po sila, Panginoon. Dalhin niyo po sila. Upang sila rin po ay maka-experience po, Panginoon po ang aming experience, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon, O God, Lord, hallelujah. Upang kayo po ay mas makilala ng lubos, O Panginoon. At hindi po ay mabago po ang kanyang gusto, O God. Lord, maraming salamat po. At tulong God, kayo alone, O God, glory, O God. All the praise, O Lord, hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we pray. Amen. Kumain tayo ako ng bibigyan. Bigay niyo po lang kayo. Ikot. Ayos ka? Kuya Arnold? Excited ako kay Kuya Arnold eh. Ayos ka? Ano ba bukas ng awan? Ano ko agad ka? Si Kuya Liam Tram. Oo. So dito pala nag-iwan lang yung ito. Kinagpagamot Yung na. mixer. Always paliitin niya. Ako siya dyan. Ako magayas. Bali, tatanggalin ko ito. Lalagyan ko sa si Bino rito para habang nag-drum siya na ayos yung mixer. Tapos lalagyan ko sa kasara. May ayusin ko. Dito kayo mali. Nais ko yung IT, ito ni IT. Pero di po sa lumabasa. So, Ayun. saan? Saan naman yun eh? Alin? Yung tutulagan po, hindi ko yung Ito kay Boy Boy, pwede. Ha? Ayun nga pala! Pumapasok yan eh. Pwede na yan. Ito, kumalawag dito. Dali natin yung... O, dali mo, pwede yan. Tulog eh. Ang malen. Tutulagan po ni Ang malen. Yung. Tulugan. Alin yung. Tulugan. Nino. Wala, ano yan. Tinamay niyo po kay Boy Boy. Wala na po. Ilagay Hindi, na lang. meron pa siya. Wala pa siya. Meron pa. Hindi mo yung phone natin na yun. Ah, ganun.
Sige, tatagal nila kayo sa balance. Susundalis. Ikaw lang bukas, ikaw ang guide eh. Kuya, Kasi paano makapagkita? Susundalis. Ako na yan. Sa Ay, alis ko niya, may pwede ka na. Sunod na yan. ito pa si Wow! English French ba? Ano ba, nag-classic angel? Ano, saan ka na? Isip ko may... Kasi importante po kasi yun eh. May Oo. namalo, may nag-ano. May Nakaka-push ba? Napatay. Okay. Ako yan eh.